Nas ng masaganang biyaya ng Diyos, mga kahabagan niya, ano naman ang balik natin sa Diyos? Ano naman ang ating ibabalik sa Diyos? Okay, sabi diyan, inyong ihain ang inyong mga katawan na isang buhay na banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang paglilingkod. So bilang tumanggap mga kapatid ng mga biyaya at mga kahabagan ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ang sabi ng Biblia, yung ating katawan, ihain natin sa Diyos. Bilang buhay at banal, kaaya-aya. Kanina napag-usapan natin, di ba yung tatlong bahagi ng tao? May katawan, may kaluluwa, may espiritu. Kapag tayo mga kapatid ay naglilingkod sa Diyos, sabihin ko sa iyo, lulusog ka eh. Hindi lang malusog ang espiritong binigay sa iyo ng Diyos, lulusog pati kaluluwa mo eh. At lulusog pati katawan mo eh. Pero subukan mo halimbawa, malusog lang katawan mo. Tapos, yung kaluluwa mo, huwag mong pakainin ng salita ng Diyos, pati espiritu. Mga kapatid, manghihina ka. Nakuha niyo mga kapatid, manghihina ka. Pero pag malakas ang ating kaluluwa, malakas ang ating espiritu, asahan mo yan, pati katawan mo palalakasin ng Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, bilang tumanggap ng kanyang mga kahabagan, yung ating buhay, yung tinutukoy ditong haing buhay, yung buhay mo, abay, sikapin mong maging malinis, sikapin natin tayo mamuhay sa kabanalan, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. O paalala yan sa atin ng Biblia. Na bilang mga Kristyano, mga kapatid, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, ating ipaglingkod sa Kanya. O yung mga cellphone nyo, pwede bang paki-off muna? Respeto sa pagbabahagi at pakikinig natin sa salita ng Diyos, no? Nandito po tayo para hindi mag-cellphone, kundi para sumamba sa Diyos at makapakinig ng Kanyang mga salita. Okay, sabi diyan mga kapatid, ang ating buhay, pakabanalin po natin. Pag sinabing natin pakabanalin ng ating mga buhay, abay, huwag mong subuan ng kasalanan, tama? O kung ano-ano pang pangit na gawin sa buhay mo bilang Kristyano. At ang sabi ng Biblia, mamuhay tayo sa kabanalan, kaaya-aya sa'yo, yun yung paglilingkod mo sa Diyos. At pag sinabi nating paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa Diyos, hindi lamang po pastor ang maglilingkod, kundi lahat po ng kabahagi sa simbahan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. O sa katawan natin, di ba maraming bahagi? Lahat ba may ginagawa ang katawan natin? Parte ng katawan natin. Anong trabaho ng buhok? Kublihan ng ulo. Tama? Masakit kaya, di ba pagka isipin mo, mauntog ka, wala kang buhok. Halimbawa, pasensya na hindi ko nung sinasabing kalbo kayo ha, hindi. Anong pagkakaiba ng kalbo at ng may buhok pag nauntog? Mas masakit ka agad pag kalbo ka eh. Walang sapin eh, tama? Tapos medyo matalas pa yung nauntugan mo. Pero tingnan mo, pagka may buhok ka, gagas-gas lang eh, di ba? Dudulas lang. O, di ba mga kapatid? O sa ambon pa. O pag umaambon. Pagka wala kang buhok, madali kang lagnatin eh. Basa ka agad ang ulo mo, tama? Praktikal. Pero pag may buhok ka, pwede mong punasan ka agad, di ba mga kapatid? Lahat may Anong purpose ng kilay? Anong purpose ng ilong? Tenga. Lahat may purpose yan. Nakuha niyo mga kapatid, lahat may gamit yan. Pastor, pati raw po yung sabi nila, patanggal na raw yung appendix kasi wala naman daw pastor. Wala naman daw kwenta. Mga kapatid, tandaan nyo ha, hindi ilalagay ng Panginoon yung appendix na yan sa bituka mo kung walang dahilan. Nag-i-excrete po yan mga kapatid, naglalabas siya ng liquid para mapabilis ang pagtunaw ng ating pagkain. Hindi mo pwedeng ipatanggal yan kaagad. Yung ngala-ngala natin, di ba may nakaganong parang tonsil? Yung nakaganong law, parang balat siya na nakaganong sa ngala-ngala natin, di ba? Alam niyo po ba ng purpose nun? Pangsala yun ng bakterya na pumapasok sa ating katawan. O tingnan mo yung yung pamangkin ng ating senior pastor, pinatanggal yun eh. Yung tonsil na nakaganon sa ngala-ngala, pinatanggal yun. Cancer.
Wala nang nasala ng kinakain eh. Kasi nag-sense yan kung may bacteria yung kinakain mo. Totoo yun, nakakunik yun sa utak natin. Kumbaga, kasi kumbaga ito yung pinaka-utak ng lahat. Lahat ng nerves natin nakakunik yan sa utak natin eh. Totoo yun. Halimbawa, nasugatan ka sa paa. May nerves yan. Direct yan sa utak. Sabi ng utak mo, nasugatan ka, masakit. Magre-response ka ngayon. So mga kapatid, lahat ng bahagi ng ating katawan may trabaho. Ganon din naman po sa atin bilang kaisa sa simbahan. Kung ikaw ay member sa church, mga kapatid, abay dapat may pakinabang ka. Amen? Dapat may pakinabang sa iyong buong simbahan. Abay, isipin mo kung walang kamay, di ba, sino hawak ng kutsara? Di ba, kung walang paa, paano ka makakalapit sa pagkain? Kung wala kang mata, sino kaya, paano makukuha yung pagkain? Kung walang amoy, maamoy mo yung pagkain kung nasaan. Mga kapatid, lahat may trabaho. Ganon din po tayo bilang kaisa sa simbahan. Ikaw man ay member sa church, o kung saan ka man miyembro, mga kapatid, abay, dapat kaisa ka. Hello? Nakuha niyo po, mga kapatid? So, sinasabi ni Apostol Pablo, na ihain natin ang ating mga buhay, ialay natin sa Diyos ang ating mga buhay bilang banal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos, at ito ang ating mga paglilingkod. Humarap kayo rito. Ako yung nadi-distract. Ayoko na mag-mention ng pangalan, pero maghiwalay nga kayo. Yes, doon ka sa likod, maghiwalay kayong dalawa. Beka, ikaw ang atin, ikaw ang halimbawa dyan, ikaw ang magsaway. Kaso nakakalungkot, ikaw ang nangunguna. Ayoko mag-mention ng pangalan, pero pag ako'y nadidistract sa unahan, pasensya na po, hindi ko sinasadyaan. Okay? Gusto natin maging maayos. Okay, so mga kapatid, ng ating katawan, ihain nating banal. Amen? Banal, buhay, kaaya-aya, sa harapan ng Diyos. Ito po yung ating paglilingkod. Okay, basahin natin yung Hebrews 13:15. Ayan. Bilang mga Kristiyano, ano dapat nating ihain? Sabi diyan, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name, sa wikang Tagalog. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang mga pangalan. Mga kapatid, ibang bagay ang magpuri tayo sa ating mga bibig. Amen? Paano tayo magpupuri? Pagkanta, tama? Pag-awit, pananalangin, pag sinabi mong praise the Lord, maganda yan, mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoon dito sa talata, sa Hebrews 13:15, kaya nga tayo ay maghandog ng mga sakripisyong papuri sa Diyos. Tuloy-tuloy. Abay, maghandog tayo sa Panginoon, hindi lang yung awit ng bibig natin. Hindi lang yung kilos mo. Mga kapatid, ang tinutukoy dito, mga kapatid, matuto tayo maging kabahagi sa simbahan ng ating Panginoon. Sabi diyan, yan ang bunga ng inyong mga labi na nagbibigay pasasalamat sa kanyang pangalan. Ano ba yung bunga ng ating mga labi? Yun po yung pag-uusapan natin. Okay? Buksan natin yung ating mga teksto. Sisikapin ko pong mapabilis. Hebrews 13, no? Buksan po natin ating mga Biblia. Hebrews chapter 13, verse 1 to 15. Silipin lang po natin ng mabilis. Hebrews 13. Pag may kumakausap sa inyong katabi, tigil mong bibig mo. Sabihan mo, makinig ka kay pastor. Sabihin nyo kaagad, kasi pag in-entertain mo, kukwentuhan ka niyan eh. Hindi naman magandang nagsasalita sa pastor, sasabayin niyo po ako. Nakuha po galang.
Galang natin ang sarili natin at ang Panginoon. Sabi niya sa verse 1, Hebrews 13, let brotherly love continue. Mabilis lang po ito. Patuloy, sabi niya, mamalagi nawang pag-ibig sa mga kapatid. Sabi niya, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. So huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Yung pagtulong sa kapwa, di ba? Ay, hindi masamang tumulong, lalo pat ang tao yan, istanghero, hindi taga rito. Hindi masamang tumulong, abay dapat tumulong tayo. Nakita mo nang kailangan ng tulong, abay tumulong ka. Sa paanong paraan? Nakuha po. Siyempre, maging maingat din. Minsan kasi may mga minsan may mga huwad, may mga tawag dito, yun ang gagamit lang. May mga ganun, pero siyempre, ramdam mo naman kung totoo yung tao o hindi. Kasi sabi diyan, baka mamaya, abay, anghel na pala yung humarap sa'yo, di ba? Lingkod na pala ng Panginoon yun. Sabi niya, remember them that are in bonds as bound with them, and them which suffer diversity, as being yourselves also in the body. So, alalahanin natin, yung mga kapatid natin naghihirap, dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Okay? Talo na natin yan. Okay, sabi dyan, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Sa wikang Tagalog, abay, tayong mag-ingat. Mga kapatid, sabi dyan, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Aba, mag-ingat daw tayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi masamang may pera. Kailangan natin yan, tama? Pero yung ibigin mo ang pera at makalimutan mo na ang Diyos, yun ang mali. Sabi dyan, maging maingat sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. So, ano bang binigay sa iyo ng Diyos? Magpasalamat ka. Amen? At magi tayong kontento na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Balikan natin yung 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Sa wikang Tagalog, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa. At huwag nawang magkadungis ang higaan. So, ito yan. Hindi masamang mag-asawa, pero dapat nasa tamang edad at panahon. Kaya nga po sa mga estudyante, ito kasi buhay, di ba? Tinutukoy natin. Ihahain mong buhay ang iyong katawan mo, banal, malinis, sa harapan ng Diyos, kaaya-aya. Abay, kung ikaw ay may asawa, o sa asawa mo lang yan, ang iyong katawan, ang iyong buhay. Nakuha po? At hindi dapat tayo maghanap-hanap ng kung sino-sino pa. Kung kayo naman ay kabataan, ingatan ng katawan. Kung ikaw ay dalaga at binata, ibigay mo yung katawan mo pag ikaw ay ikakasal na sa babae o sa lalaking ibibigay sa iyo ng Panginoon o pinili mo. Nakuha po? Abay, huwag nating hayaang maging madungis ang ating higaan. Sabi ng Bible, higaan. Ang higaan sa mag-asawa yan sa kasal. Diba? Abay, sa dalaga at binata, hindi pa kayo pwede magtabi. Paalala po may tamang panahon para dyan. Ingatan mo yung katawan, iririgalo mo yan sa mapapangasawa mo someday. Ingatan mo yan, huwag mong kani-kanino ibigay at ipatikim. At paalala rin sa inyo mga kabataan, kung may nagmumulesa sa inyo, magsumbong kagad sa magulang. Nakuha, minsan may maraming nananamantala So maging maingat. So sabi dyan sa verse 5, maging maingat tayo sa buhay natin. Lalo pa, yan, sa verse 5, sabi dyan sa pag-ibig sa pananalapi. Verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Sabi dyan, kaya nga iyong masasabi, ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot anuman ang gawin sa akin ng tao. Aba, yung bukas, hindi natin pino, pero kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. At hindi dapat tayo matakot kung ano mangyari bukas. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos kung anong pwedeng mangyari sa atin bukas. Nakuha niyo mga kapatid? Huwag ka mag-alala. Kung anong meron ka, magpasalamat ka sa Diyos, maging kang kontento, at huwag mo siyang kakalimutan.
7, remember them which have the rule over you. So, wikang Tagalog, alalahanin sila. Alalahanin niyo ang nagkaroon ng pagbubuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. So, alalahanin natin yung mga naglilingkod sa atin. Ang pastor, simbahan, alalahanin, magkakalimutan. Nakuha? Abay kung paano natin inaalala ang ating kaarawan, ating magulang, sino ang mahalagang tao, huwag kakalimutan ng naglilingkod. Ang mga pastor. Pero ang nilagay sa inyo ng Panginoon, ako po, no? So, sabi ng Bible, hindi ako nagsabi, na huwag kakalimutan yung mga naglilingkod sa Diyos. Alalahanin sila. Verse 8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Sabi diyan, si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, hindi siya tao. Ang buhay ng tao, di ba? May katapusan. Tama? Pero si Kristo, sabi diyan, siya ay parehas, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit? Siya ay Diyos eh. Siya ay Diyos dati pa. Nagkatawang tao lang. Mga kapatid, verse 9, be not carried about with diverse strange and doctrines, for it is good thing that heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. So, ingatan natin ang ating mga sarili, lalo pa sa mga tagapagturo. Hindi masama, sabihin ko sa inyo, makinig, magbasa ng Biblia, makinig, mabuti yan. Pero kung sa social media, mag-ingat kayo. Kasi marami diyang kulto nagkalat. Nangangaral ko no. Diba? Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Ginagamit ang pangalan ni Kristo. Pero sabi ng Bible, sa huling panahon, maraming tumatawag sa akin, Kristo, Kristo, pero hindi ko kayo kilala. Yung iba nga, sabi ng Bible, Panginoon, nagpapagaling sila sa ngalan mo. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko sila kilala. Lumaya sila. Makapangyarihan ang pangalan ni Kristo, mga kapatid, pero maraming kulto, mga kapatid, ang gumagamit ng kanyang pangalan. Abay, kung meron tayong papakinggan ng ating pastor, amen? Ang inyong pastor. Pastor, may narinig akong ganito. Tama ba yun, pastor? Pwede nyo naman po akong tanungin eh. At pwede naman kayo magbasa ng Biblia. Hello? Nakuha niyo po, mga kapatid? Kung talagang lito kayo, pastor, tama ba to? Narinig ko at ito sinasabi ng Bible. Oh, yun ang kagandahan sa atin, hindi itatago sa atin ang katotohanan. Nakuha po? Kasi sa social media yung iba dyan, yung kanilang Bibles na gamit ay mga doktor na. Hindi kagaya ng King James, hindi tayo nagbabago ng Bibles. Hindi tayo nagbabago ng version. Okay, verse 10, sabi dyan, we have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. Tayo may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 11, for the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned with the camp. Ito hindi na sa atin to, no? Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop ng mga dugoy, dinadala ng kanilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. So wala na to ngayon. Tinapos na to ni Kristo. Tama? Yung paghahandog ng mga hayop. At tayo, hindi natin kailangan magpatay pa ng mga hayop. Tinapos na po yun ni Kristo. Okay? Wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His blood. Yun na nga po yun. Suffered without a gate. Okay, next. Let us go forth therefore unto Him without camp, bearing His reproach. So sabi diyan, mga kapatid, kung paano si Kristo, hinain niya ang kanyang buhay para sa atin, anong sabi ng Bible? Ialay din natin ang ating mga buhay na banal kay Kristo. Nakuha niyo po, mga kapatid? Ihain din po natin. Okay, next. Okay, sabi diyan sa 13:16. Okay? Hebrews 13:16. Dito tayo tatapos, mga kapatid. Sabi diyan, sabay-sabay po nating basahin. Ready, go? But to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Ano yung abuloy, pastor? Hindi nyo abuloy sa patay, ha? Ang tinutukoy na pag-abuloy dyan, offering. Pagbibigay. Sabi dyan ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod.
So mga kapatid, kanina binanggit natin ano yung bunga ng ating mga bibig. Nakikinig po ba lahat? Papuri. Tama? Bunga ng ating katawan, paglilingkod. At sabi ng mga kapatid, kung anong talento sa iyo binigay ng Panginoon, yung boses mo maganda, abay paggamit mo yun sa Panginoon. Ano pa? Magaling ka mag-decorate ng simbahan, abay kailangan natin yun eh. Kahit nga driver eh, kailangan natin eh. Kasi si Pastor pa nagsusundo. Yung dalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng driver ng tricycle, driver ng sasakyan, yung may magandang puso. Hindi lang yung gusto ko yung, Pastor ako, pag-pray mo muna. At kung talagang gusto mong makatulong sa simbahan, kailangan natin ng katuwang. Nakuha niyo mga kapatid, paghahayo, pagtuturo sa mga bata, pagtuturo sa adult, at marami pa tayong dapat magagawa sa Panginoon. Abay, paglingkod natin yun sa Diyos. At sabi nito, but, huling-huli, but to do good, ang gumawa ng kabutihan, at ang pagbibigay, suporta sa gawain ng Panginoon, ay wag, hello, tulog na ba tayo? Gising pa. Ay wag, kakalimutan. Mga kapatid, kahit po yung ating pagbibigay, wag kakalimutan. Huwag kakalimutan. Sa May 26, Sacrificial Sunday natin. Amen? Thanksgiving po natin sa May 26, Sunday po yun. Abay, huwag natin kakalimutan. Amen? Magi tayong kabahagi kahit po sa pagbibigay. Yung ating mga anak, abay, turuan natin. Maliit pa lang sila, anak. Magbigay tayo sa Panginoon. Diba? Turuan natin sila. Kalalakhan nila yan eh. Mga kapatid, ito yung paalala sa atin sa uling talata, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pagbibigay ng offerings, abuloy, ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sabi ng Panginoon, sa gayong hain, sa gayong mga handog, yung pagbibigay natin, ang Diyos ay totoong nalulugod. Tanggalin niyo mga kapatid dito sa inyong isipan. Magbibigay kami, sabi ito ng mga hindi Kristyano, kayo namang mga Baptist, kayo namang mga Kristyano, nagbibigay kayo para mapayaman niyo yung pastor niyo eh. Siguro narinig niyo na yon, di ba? Mga kapatid, abay kung yaman din lang naman, wala nang bulsa yung ano ko, ay walang bulsa, wala nang laman yung pitaka ko, dadalawang piso lang eh. Mamaya tatakbo tayo, magsusundo. Yung gas natin, empty na eh. Mga kapatid, kung yaman lang, hindi na ako magpapasto eh. Pero mga kapatid, ang usapin dito, huwag natin kalimutang suportahan ang pangangailangan ng simbahan. Ay, kung yaman din lang, dapat tinuloy ko na yung pagiging kong isipan ako eh. Teacher din ako. Pwede ko magturo sa labas. Pero mga kapatid, iniwan ko yung mga yun kasi mas masaya ako sa paglilingkod. Amen? Bay, kung yung iba'y nagagawa ng ganon, praise the Lord. Amen? Pero para sa akin, hindi ako ganun kasaya na maghapon ako magtuturo sa labas, tapos hindi ko magagawa ng maayos yung paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ko kaya. Hindi ako masaya dun eh. Saka isa pa, ayaw ko magpatali sa tao. Kasi ako yung taong tatayuan ko yung tama. Pag kahit boss kita, pero mali ka, titindig ako, hindi ko kayang hindi kita sagutin eh. Talagang sasagot ako sa'yo. Pagka, yung lalo pat pananampalataya ako, hinaharang mo, sasagutin talaga kita. Hindi ko kayang magpasako pagka ganun. Lalo pa pagka usaping Kristyano, pananampalataya pag-uusapan, abay, titindig talaga ako. Hindi ko pwedeng itikot. So mga kapatid, ito yan. Kung bakit tayo nagkakaloob sa simbahan ng Panginoon, alam nyo na yan, very elementary. 6 taon ko nang tinuturo sa inyo. Aba yung pagbibigay mga kapatid, yan po ay huwag natin kakalimutan. Sapagkat sabi ng Diyos, with such sacrifices, God is well pleased. Pag ikaw ay umahayo, natutuwa ang Diyos. Pag tayo naglilingkod sa simbahan, tumutulong ka, mga kapatid, natutuwa ang Diyos. Sa lahat ng ating gagawin mga kapatid, para sa kanyang kapurihan, natutuwa ang Diyos. Pero, sabi diyan sa bandang dulo, subalit,
Sa pagbibigay, huwag natin kakalimutan. Amen? Kahit kayo mga estudyante, may mga allowance kayo. Ibukod nyo na sa baon nyo yung tithes and offering. Ibukod nyo na yan. Bata pa lang kayo, matuto na kayo. At sa ating mga adult, may trabaho yung iba sa inyo. Alam ko. Yung iba siguro tumatanggap ng allowance. So alam nyo rin, very elementary. Hindi ko na patatagalin to. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Amen? Ang pagbibigay sa Diyos ng para sa Kanya, yung tithes niya, 10% yun eh. Offerings, labas yun sa tithes, na ibabalik mo sa Diyos. Abay, huwag natin kakalimutan. Kung regular ka, linggo-linggo ka sumasahod. Abay, linggo-linggo ka rin magbigay ng tithes and offerings. Kung kinsenas ka mga kapatid, sumasahod, kinsenas, magbigay ka rin ng tithes and offerings sa Diyos. E paano pa sa rin mga OFW, monthly sila? Eh di monthly rin sila magbigay ng tithes and offerings sa Diyos. Nakuha niyo po mga kapatid? Sabi diyan, kung paano ka pinagpapala ng Diyos mga kapatid, huwag mo rin kakalimutan ng Diyos ibigay ang para sa Kanya. Practically mga kapatid, marami tayong pangangailangan. Alam mo, sabihin ko sa inyo, dapat nga mamaya na lang, pero ngayon isama ko na rito. Mga kapatid, hindi libre yung ating pwesto rito, tama? 60,000 to yearly. Nagbabayad tayo. Etong June, magbabayad tayo. 60,000 dito sa lupa. Ang tanong pa, so may hawak tayo? Wala akong hawak, kahit 5. Mga offerings natin nung nakaraan, di ba ang dami na last week? Ang dami natin. Sabi ko, praise the Lord, ang ganda ng aming attendance. Alam mo, magkano offering natin? 700. Magkano isang biyahe ng sasakyan pag nasundo ako? 500. 500 yan, balikan. Katapusan, sabay-sabay. Kuryente. Kuryente natin nasa 1416, mga ganun. Tubig natin, mga 400 lang ng 600. Ano pa? Internet natin, 1.3. Sipin nyo. Paso nyo, 6 na taon, wala pa rin akong allowance dito galing sa church. 6 na taon na. Gusto kong kumuha, anong makukuha ko? Bagaman karapatan ko yun, kumain, tama? Sabi ng Bible, yung kalabaw, pag nagtatrabaho, huwag mong busalan ng bibig eh. Nagtatrabaho yan, dapat pakainin mo yan. Huwag mong takpan yung bibig niya. Kaya mo siyang kumain ng pinagpagalan niya. Mga kapatid, 6 na taon na ako dito, pero hindi pa rin ako humingi ng allowance sa inyo. Sipin mo yun. Pero hindi dapat manatiling ganun. Amen? Dapat ang pastor may allowance galing sa church. Putol na yung aking suporta sa Mother Church. Sinuportahan ako ng Mother Church, hindi galing sa inyo, sa Mother Church pa rin. 2 taon mahigit. Natapos yun parang mid ng 2020. O tapos nun, wala na, putol na. Biyaya lang ng Diyos na buhay kaming pamilya ko. At kahit pa paano si Macy's may trabaho. Pero hindi dapat ganun. Amen? Dapat ang simbahan ang sumusuporta sa kanilang pastor. Ano sabi sa 15? Remember them that have the rule over you. Balikan natin yung talata. Okay, ano yung sabi doon sa yung isang talata ron? 13 ba yun? Verse 8. Ayan, no? Sabi sa verse 7, no? Basahin natin Hebrews 13:7, binasa natin kanina. Ano sabi dyan? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sabi kang Tagalog, sabay-sabay. Mga young people, magbasa. Adults, ready, go. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pamumuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Alalahanin kami. Nakuha nyo? Abay, kapatiran sa Dasma, alalahanin si Pastor Amir. May pangangailangan yun. Blessing lang yung asawa niya may trabaho sa Australia, pero hindi dapat, hindi pwedeng, hindi umasa lang dun si Pastor, hindi pwedeng umasa lang sa asawa niya. Dapat ang sumusuporta sa mga naglilingkod sa Diyos, ang simbahan mismo. Wala namang kaming sahod eh. Kaya kung gusto mong maging pastor, wala namang sahod. Pero dapat ang simbahan, inaalala ang mga naglilingkod sa Diyos. Eh isipin mo, itong pangangailangan natin, itong May, mga kapatid, sa kalkulasyon ko, Lord, kailangan namin ng 100,000.
Alam niyo ba kung bakit? Sabihin ko na sa inyo. Bakit 100,000 ang ating kailangan? Yung 60,000 bayad sa lupa. Pastor, yung 40,000 na kulang sa 100. 40,000, yung sasakyan natin, ipapaano natin yan? Change oil. Nasa 8,000 ang change oil. So, 32 na lang, tama? Yung kaliwa niya, napaayos ko na yung kanan niya ng sasakyan natin. Napaayos ko na yung kaliwa, yung, anong tawag doon? Sabi sa ilalim ng gulong. Basta yun na yun. Alam ko yung pyesa, nakalimutan mo yung tawag. Napaayos ko na yung kalahati. Lahat ng gulong yan, bago na lahat, 5. Nabili natin nung nakaraan. Yung kaliwa, yun yung kailangan pang palitan ng pyesa. Nung nakaraan, mga kapatid, yung flywheel niya, kaya pala siguro pag tumatapak ako, medyo parang dumudula siya ng konti. May mga butas na pala yung flywheel niya, may kalawang na. So, ang sabi sa akin ng mekaniko, Pastor, iparibor mo to, anong tawag dito? Papakinisin mo, so kakaskasin yun yung kalawang. Kung malalim yun, hahabulin yung lalim ng kalawang. So, hinabol yun. Alam niyo mga ka-flywheel, binaba, ang bigat, grabe mga 15 kilos. Yung gumawa si Pastor Anoya, buti nga mabait eh. Sa bigat niya, hindi niya ako tinawag. Yung transmission, medyo gumanon daw, bumagsak. Sabi ko, Pastor, ba't hindi mo ko tinawag? Siguro nahiya siya. Tinawagan niya yung anak niya para magpaalala. Sabi ko, Pastor, pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Siguro nahiya. Alam niyo mga kapatid, binigyan ko lang yun ng love gift. Pasalamat, Pastor yun. Kung ibang mekaniko yun, mga kapatid, baka hindi lang ata 1,000, 2,000 yun. Siya pa nag-service dito. Ngayon, tumatakbo na, pero kailangan yan, palitan yung nasa una niyang gulong, may papalitan doon na pyesa. Tricycle natin. Hindi pa nakamisto yan. Nakastop ko lang, hindi na-try kayo, bibilang tawa-tawa ka dyan. Parang sakay mo. Kahit nabubulusot yung paa nyo dyan. Sabi ko, huwag kang tatapak dito nangangain ang paa yan. Dito kayo tumapak sa gitna. Mga kapatid, sumahin mo yung nasa 100. Sabi ko, Lord, yun yung kailangan natin sa May. Kasi June, magbabayad tayo dito. Hindi biro yun, mga kapatid. Alam mo, commitment ng pastor nyo, sabihin ko sa inyo, puso sa puso. Ang commitment ko sa Panginoon, ibibigay ko, Lord, gusto kong magbigay ng 40,000. Ayokong malate. Lord, gusto ko sa May 25 or 26, may ibigay ko yun ng buo yung 40,000. Kung ang pastor nyo nag-aambag, hindi lang buhay namin, pati bulsa pa na akin. Kahit iba yung Thanksgiving ni Mrs. Iba rin yung Thanksgiving ng aking mga anak, nagbibigay din yung mga yan. Abay mga kapatid, kung kami halimbawa sa inyo, hello, dapat sana tayong lahat, amen? Sama-sama, hindi lang iilan lang nabibigatan. Salamat sa mga kapatiran natin ditong nagbibigay. Pero hindi dapat maging mabigat lang sa kanila. Sa iilan sa atin, dapat lahat tayo tulong-tulong, amen? Nasabi ng Bible, huwag kakalimutan ang mga naglilingkod sa... Hindi naman ako nanghihingi. Pero 6 na taon na tayo. Sapatos ko. Baka meron kayo magandang sapatos dyan. Bigyan niyo pastor niyo. Alam niyo kung magkano to? 150 lang to. Sapatos yung magkano. Hindi nga to sapatos Tsinelas lang yan Birthday ko nung March 17. Ayoko na Minsan sinasarili ko na lang Minsan nanalangin ko, Lord, sana maalala ko ng mga membro. 6 na taon ko na silang pinaglilingkuran. Kaya kayo mga young people, pag kayo naging professionals na, huwag niyong kakalimutan yung pastor niyo. Alam niyo yung mga young people na hindi ko malimot sa pastor, mga milyonaryo na sila ngayon sa Santa Ana, Tatalon. Dati, baon-baon lang yan, nagtitipid. Pero naging naging professional na sila ngayon. Mga kapatid, sila yung mga milyonaryo sa simbahan. Hindi nila kinakalimutan ang kanilang simbahan. Hindi nila kinakalimutan ang kanilang pastor. Kasi yun ang tama. Nakuha niyo mga kapatid. Binibili ko lang sapatos, mumurahin yung mga goma-goma. Ako naman kahit saan naman
Pero siyempre, sino bang hindi nangangarap ng balatang sapatos mo itong mahalin? Sabi ng Bible, di ba, yung mga nagpipreach, nagbabahagi ng salita ng Diyos, napakaganda ng mga paa niyan. Sila mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag natin kakalimutan, lalo pa, makinig mga kapatid, ang ating simbahan. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, balik tayo dun sa huling talata, bago tayo manalangin. Ayan, sabi diyan, but to do good, and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Datapwat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-o-offering o pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Mga kapatid, pag tayo pala nagbigay ng matapat ng tithes ng Panginoon, ng offerings natin, tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit, Pastor? Natutugunan ang ating pangangailangan. Nasubukan mo na mag-budget nang wala kang iba-budget? Sabay-sabay ang gasto sa bahay, tas wala. Meron man kakarampot. Ano pakiramdam? Kamot ulo ka. Ano ba ito? Sasabay kakain pa mga anak mo. Mamamasahe pa sila. Talagang pag-asa mo na lang, tumingin sa taas eh. Panginoon, tulungan mo kami. Mga kapatid, yan ang panalangin ko, Lord. Hindi ganun kayaman ang mga miyembro namin. Amen? Hindi ganun sila kalalaki ang sahod. Panginoon, kayo ang pumuno. Pero dalangin ko maging giver ang puso ng bawat isa, maging generous. Amen? Dalangin ko maging gracious, maging generous. Yung puso natin maging mataba pagdating sa pagbibigay sa simbahan ng Panginoon. Kasi bakit? Ang Diyos ay totoong nalulugod pag tayo nagbibigay sa gawain niya. Hindi ko, Pastor, pipirahin mo, hindi. Kaya rin naman ay sumasakay dyan. Na kung tutusin nga, mga kapatid, hindi ganun kalaking ating naibigay dyan. Sa totoo lang. Tama? Siguro, na-contribute lang natin yan. Sakyan tayo din sa ating Tagaytay lang, ha? Siguro, nasa 20 plus lang tayo. Yung nabigay lang natin. Pero praise God, mga kapatid, gumamit siya ng tao. Oh, amen? Salamat sa Panginoon. Tama? Sa mga kapatiran, ginamit niya kahit sa ibang simbahan. Pero hindi tayo dapat umasa doon. Amen? Abay, kung meron tayong dapat asahan, yung ating kakayanan na binigay sa atin ng Diyos at siyempre yung biyaya niya. Amen? So sabi ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang inyong gayong hain sa Diyos ay totoong nakakalugod sa Kanya. So mga kapatid, ang pagbibigay, kailangan ng suporta ng gawain ng Panginoon. Hindi libre. Yung kuryente, tubig, ilaw at iba pa. Hindi libre yan. Mga kapatid. Ito actually, gusto ko nga itong palitan. Ito, galing to ng Dasma. Ito mas speaker na malalaki. Ay, pag binuksan mo yan, hanggang San Gabriel siguro, rinig yan, hanggang Palengke. Bakit? Meron pong kasamang ano yan, mixer. Wala siyang amplifier. Nung sinabi ni Pastor Amir, ay, kinapalan ko na lang mukha ko eh. Aman, meron dito magpapalit kami ng amplifier, ganito, ganyan. Bayaran niyo lang sa Tagaytay ng 7,000. Sige, Pastor, kunin ko na yan. Walang pambayad yun, ha? Kinuha natin. Kasi, eto, wala, naglolo ko na eh. Hindi tumatagal, tsaka to. Pasira-sira. Pero yan talaga, maganda yan. Talagang pang heavy duty yun eh. Binigyan pa tayo ng mixer, tsaka yung ang tawag doon, yung ina-adjust ng ganun-ganun. Mixer. Binigyan tayo, mamahalin yun. Binigay sa atin yung Dasma. Kailangan lang natin amplifier. Tsaka yung mga cables. Sa totoo. Sa kapal ng mukha ng pastor nyo. Hindi ko na nga binayaran eh. Ilang taon na sa atin niya. Yun din ang panalangin ko, Lord. Bigyan mo kami ng basta yung pera para doon, para yun yung magamit namin. Kasi kahit 8 mic, kaya mo isaksak doon. 8 mic o 10 ata. Eto, nagloloko-loko. Gusto kong bumili, kaso anong bibili mo pag wala kang pambili? Nakuha niyo mga kapatid. So mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, kailangan nating suportahan. Kasi sabi ng Panginoon, with such sacrifices, God is well pleased. Pag tayo nagsasakripisyo, sama-sama tayo magsasakripisyo, sa May 26, alam niyo mga kapatid, malulugod ang Diyos. Amen?
malulugod ang Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us all stand. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Ama, Diyos naming banal, Panginoon, purihin ka sa araw na ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong kahabagan sa iyong gawain, Panginoon, dito sa lugar ng Tagaytay, ang Lighthouse International Baptist Church, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kayo pong magpala sa mga kapatiran. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pusong mababa, pusong malambot, pusong generous, pusong masiyahin, pusong malaya, Panginoon, na magmahal sa iyo at magkaloob sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, palakihin niyo rin po, Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo po kami. Lord, dalangin ko kayo pong mangusap sa puso ng bawat isa sa umagang ito. Habang nakayukot na kabigit, mga kapatid, ang bawat isa. Habang nakayuko, mga kapatid, ang bawat isa at nakapikit. Nais ng Panginoon, mga kapatid, bay sama-sama tayo. Amen? Sama-sama tayo magkaloob sa Diyos. Sama-sama tayo magsakripisyo. Hindi ko to kaya bilang pastor nyo. Tayo ay nasa isang simbahan. Nais ng Panginoon, tulong-tulong tayo. Amen? Abay, kung si pastor nabibigatan, meron tayong ilang miyembro nabibigatan, iba nagsasakripisyo, dalangin ko lahat tayo. Amen? Ibang maramdaman natin yung bigat ng bawat isa. Kasi tingnan nyo yan, kapag lahat ay nagtutulong-tulungan, magaang Yung sabi mong mabigat, magiging magaang basta lahat nagkukontribute. Amen? Yung napakabigat, magiging magaang basta tulong-tulong ang bawat isa. Dalangin ko, kapatid, maging isa ka ron sa katuwang. Amen? Dalangin ko, maging kang isa ron sa babalikat. Dalangin ko, mga kapatid, isa ka ron sa makikiramay. Amen? Susuporta. Okay, habang nakayukot na kapikit, ang bawat isa sa umagang ito, kung ikaw ay Kristiyano, lalo pat miyembro sa simbahang ito, at kinakausap ka ng Panginoon, marahil matagal na, suportahan ang iyong simbahan. Amen? Kung kayo po'y nandito, sabihin natin, galing man kayo sa ibang simbahan, hindi ko kayo ahadlangan. Abay, kung gusto nyo ring tumulong sa amin. Pero huwag nyo kakalimutan tulungan ng simbahan kung saan kayo galing. Pero muli, hindi namin tatanggihan, kung bukal sa puso mong tutulong ka at magiging kabahagi, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Pagpalain ka ng Diyos. Habang nakayukot na kabigay, yun din ba ang desire ng puso mo, Pastor? Gusto ko rin po maging kaagapay, katuwang, kasuporta sa simbahan. Kung yan ang desire mo, maaari mong ikasangkanan mong kamay, Pastor, tutulong po ako. Makikibahagi po ako. Salamat. Sino pa? Adult, young people, thank you. Sino pa? Taas mong yung kamay, Pastor. Tutulong po ako. Makikiisa rin po ako. Bubuhat din ako, Pastor. Kasi sama-sama tayo. Salamat. At kayo pagpalain ng Diyos. Sa mga bisita naman namin, kung ito yung first time mo makapakinig sa ganitong pananambahan, at kung ikaw ay wala pa kay Kristo, nais ng Diyos, pagpalain ka na. Kung si Kristo ay wala pa sa buhay mo, nais mong sabihin sa iyo, si Kristo ang pinakakailangan mo sa iyong buhay. Higit sa lahat, sabi ng Bible, ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Si Kristo ba'y tinanggap mo na sa iyong buhay? Si Kristo ba'y nasa iyo na? O wala pa? Abay, kung nais mo rin tanggapin si Jesus sa umagang ito, maaari, habang nakayukot na kapikit, itaas mo rin yung kanang kamay. Sabi mo, Pastor, panalangin niyo po ako. Nais ko rin pong si Jesus pagbuksan sa aking buhay. Meron po ba? Habang nakayukot na kapikit, walang didilat. Taas lang. Thank you. Si Kristo ba'y nasa buhay mo na? Si Kristo ba'y nais mo rin magpagtiwalaan sa iyong buhay at tanggapin bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Meron pa ba? Salamat. Sino pa? Thank you. Kung iyan ang tugon ng puso mo, nais mo rin kilalanin si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, baba mo yung kamay, sundan mo ako sa panalangin ito, ito ang sabihin mo sa iyong puso.
Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala at pagkukulang. Sa umaga pong ito, Jesus, pinagbubuksan kita sa aking puso. Ako'y nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. O Jesus, mula ngayon, maghari ka nawa sa aking puso, sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw ang aking maging Panginoon, maging kong Diyos, maging kong tagapagligtas. Tulungan niyo nga po ako. Pangunahan niyo po ako, O Diyos. Tulungan lumago sa iyong mga salita. Salamat pong muli sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na bigay mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Habang nakayukot nakapikit ang bawat isa, kapatid kong Kristyano, kung ang tugon mo ay tutulong ka, makikibuhat ka, makikiramay ka, makikiagapay ka, magsasakripisyo ka rin. Sama-sama natin gawin yan this coming May. Amen? Tulong-tulong tayo. Yung 100,000, sa biyaya ng Diyos, kakayanin natin yan. Basta lahat tayo tulong-tulong. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa umagang ito. I-bless mo nga po sila. Dalangin ko, Panginoon, sa aming kakapusan, kayo pong pumuno. Bigyan niyo po kami ng pusong busila, pusong mababa, pusong masiyahin, pusong handang lagi magbigay, Panginoon, sa iyo. Pusong nagmamahal sa iyo. Patabain niyo po, Diyos, ang aming mga puso. At ito nga po'y magbunga sa pamagitan ng aming mga paghahandog, mga haing malinis, banal, kaaya-aya sa iyong harapan. At sa darating Panginoong May 25 and 26, sama-sama po kami maghandog ng aming mga haing sakripisyo, na tunay na kayo po'y nalulugod. Pagpalain niyo po Diyos ang inyong simbahan dito po sa Laguna ng Tagaytay. Kami pangunahan ng pagpalain sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Ano CJ? Ushers, lapit tayo sa unahan. Okay? So, bigyan natin